Good day ma'am, good day classmates. My name is Reynaldo C. Soriano from BSBA 1B. So, ang video na to ay tungkol dun sa ating midterm examination, which is ang board game na chess. So, i-discuss po natin yung mga names ng mga pyesa, allowed at saka prohibited movements, procedures in attacking, concept of checkmate, at saka yung main goal or main objective ng paglalaro ng chess. So, bali i-discuss ko po yun sa chessboard. So, lipat na po tayo doon para masimulan ko na po. So guys, isa-setup na po natin yung ating chessboard. So, gagamitin ko na lang po yung white pieces. So, habang sinesetup ko yung mga pieces dyan, sabihin ko na rin po yung names nila. So, ang unang ilalagay natin ay ang dalawang rook. So, yan. Etong dalawang rook ay nakalagay sa left side, isang left side, at saka sa right side. Ang susunod sa rook ay ang horse. Ito po yung horse. Ang susunod naman sa horse ay ang bishop. Dalawang bishop. Yan. So, ang queen, kapag nasa white pieces ka, dapat nasa color black na square ka. So, kapag king, kapag anong color ng king, yun din dapat yung color ng paglalagyan mo sa kanya. Kung white siya, white na square din yung paglalagyan mo sa kanya. So, ang susunod naman po dyan ay ang mga pawn. So, may 8 na pawn po tayong dapat ilagay sa harapan ng mga chess pieces na ito. So, yan, 8 na pawn. Diyan po natin ilalagay yung 8. So, yan. So, yan na po. So, ganun na rin po yung ginawa ko dun sa black pieces. So, yan na po yung setup ng ating chessboard. So, bale meron tayong 16 pieces dito at saka 16 pieces din sa kabila. So, eto pong division na to, eto po yung base nila. So, kapag dito, eto po yung base ng white pieces. Kapag dito naman papunta doon, yun po yung base ng black pieces. So, yun. Pupunta na po tayo dun sa moves ng mga pyesa. So, iniwan ko lang po yung 6 na magkakaibang pyesa para hindi po tayo magulo sa pagdi-discuss. So, let's start with the pawn. So, ang pwedeng igalaw lang po ng pawn ay pa-forward. Paharap palagi. So, hindi po siya pwedeng pa-diagonal. Hindi siya pwedeng pa-ganyan. Dapat forward lang palagi. So, yon. So, si pawn, pwede rin po siyang mag-jump ng dalawang square. Pero, dapat first move niya pa lang. So, kung kapag nandito pa yung mga pawn, yung 8 na pawn, so pwede silang mag-jump ng dalawang square. So, kapag nakareach na sila doon, hindi na sila pwedeng mag-move ng dalawa or hindi sila pwedeng tumalon ng dalawang square. So, dapat isa na lang. So, yon. Punta na po tayo dun sa pangalawang pyesa, which is the rook. So, yung rook. Ang pwedeng igalaw lang ng rook ay pa straight. Straight na pataas. Straight na pataas. At saka straight na pahiga. Ganyan. So, pwede mo siyang ipunta dyan. 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 So, straight. Yun po yung pwede lang na i-move ni rook. So, hindi siya pwedeng pa-diagonal. Hindi siya pwedeng pa-ganyan. Hindi siya pwedeng pa-ganyan. Dapat straight palagi. Straight. 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 So, yon. Punta naman po tayo dun sa pangatlong pyesa, which is the horse. So, ang horse, dapat ang move lang niya palagi ay pa L. So, maghahanap ka lang ng L shape. So, pwedeng pa ganyan. So, you can see, meron tayong nabuong L. L. Pwede rin papunta dito kasi L. L. Nagaling siya dito, pwede siyang pumunta dito, pa L. So, yun po yung kaya lang na i-move ni horse. Punta na po tayo sa ating pang-apat na pyesa, which is the bishop. So, ito po yung bishop. So, ang galaw lang dapat po ng bishop ay pa-diagonal. So, pag ganun lang siya. So, kapag white, nandito siya sa black na square. So, ang pwede niya lang galawan ay dun sa mga black na square lang din. Pa-diagonal na move. So, pag ganyan, pataas. Nakita nyo ba? Nasa color black lang siya nagmo-move. Color black na square. Pag ganun lang. Hindi siya pwede pumunta sa white.
kapag nandito siya sa black, hindi siya pwedeng pumunta sa white. So, ganyan, pwede siya pataas. Basta, tatandaan natin na kapag ano yung kulay niya, kung nasaan yung kulay niya, doon lang siya pwedeng mag-move ng pa-diagonal. So, if ever na, nandito naman siya sa white, so, doon lang din dapat siya sa white na squares gumalaw. So, doon lang dapat siya magda-diagonal. So, ganyan. Pa-diagonal na pa-ganyan, pa-ganyan, pa-ganyan. So, doon lang dapat siya sa white. Yun yung po yung tatandaan natin kapag bishop. Kung ano yung kulay niya, doon lang dapat siya gagalaw. Kung white, doon lang dapat siya sa white. Kung black, doon lang dapat siya sa black magda-diagonal move. So, punta na po tayo sa ating panglimang pyesa. Ito ay ang queen. So, queen, ang move ng queen ay parang combination po ng move ng rook at saka yung bishop natin. So, pwede siyang straight at pwede rin siyang pa-diagonal. So, pwede siyang pa-ganyan, straight, 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 straight. Pwede rin siyang pa-diagonal. Pwedeng pumunta doon, pumunta dito. Pwedeng pumunta dyan. So, straight, 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 straight. So, para po siyang rook, pinagsamang rook at saka bishop. So, yun po yung pwedeng igalaw ni queen. Punta na po tayo sa ating pang-anim na pyesa, which is ang king. So, ang king, pwede siyang gumalaw sa kahit anong direction. So, pwede siyang pumunta dito, pwede siyang pumunta palikod, paharap, pagilid, pwede siyang pa-diagonal. So, ang paggalaw po sa kanya ay isang square lang dapat. Isang square lang dapat yung ano niya. Hindi siya pwedeng tumalon sa pangalawang square. Hindi siya pwedeng tumalon ng dalawang square. Isang square lang dapat. So, yun po yung move lang ni king. So guys, dito na po tayo sa pangatlong part ng video na to, which is yung procedures in attacking ng mga pyesa. So, mag-start muna tayo sa pawn. So, as you can see, meron tayong tatlong black na pawns at saka isang white na pawn. So, ang pagkain o pag-atake lang po ng pawn ay pa-diagonal. So, yun lang po yung legal way ng pag-atake ng pawn. So, ang pawn po, hindi siya pwedeng kumain ng pa-forward. So, kapag ganyan yung ginawa po natin, illegal move ang tawag dyan. So, kapag pawn, tatandaan nyo lang po na ang pag-atake niya ay pa-diagonal. Ganyan. Ganun. So, yan. So, punta naman po tayo dun sa pag-atake ng rook. So, yon. So, as you can see, meron tayong horse, bishop, at saka queen. So, ang pagkain lang po or pag-atake lang po ng rook ay pa-straight. Katulad nga ng sinabi ko kanina, ang pwede niya lang na i-move ay pa-straight. Pwedeng straight na pataas or straight na pahiga. So, hindi niya po pwedeng kainin yung horse kasi pa-diagonal po yan. So, ang pwede niya lang kainin ay ang queen. Pwede niya kainin yung queen, straight na pahiga. Or, pwede niya rin kainin na pataas yung bishop. So, yun po yung proper way ng pag-atake ng rook. So, balik natin. So, punta naman po tayo dun sa horse, kung paano po umatake ang horse. So, katulad ng sinabi ko kanina, ang move lang dapat ni horse ay pa-L. So, maghanap lang tayo ng L shape dyan sa board. So, as you can see, pwede niyang kainin si rook dito. So, yun, nakita natin pa-L. Kinain niya si rook. Pwede niya rin kainin si pawn. As you can see, pa-L din po. Yun, ganun yung way ng pag-atake ni horse. So, meron pa tayong nakikitang L. Ayun. Oh my God, wait lang. So, pwede niyang kainin si rook. Kasi pa-L din siya. So, yun po yung correct way ng pag-atake ni horse. So, guys, doon naman po tayo sa bishop. So, ang pag-atake po ni bishop ay pa-diagonal lang din po. Kung ano yung movement niya, yun lang din yung way ng pag-atake niya. So, kapag diagonal lang din po yung pwede niyang kainin. So, as you can see, pa-diagonal na black si rook. So, pwede niyang kainin yan.
So, kapag dito naman, nandito naman, pwede niya rin kainin si pawn. So, pwede niya kainin si pawn kasi diagonal. So, always remember na kung saan siya nakapatong na color, doon lang dapat siya pwedeng gumalaw. So, kapag nasa white siya, doon lang dapat siya sa white. Kapag nasa black lang dapat siya. So, yun po yung correct way ng pagkain or pag-atake ni bishop. Punta na po tayo sa panglimang piyesa natin, which is ang queen. So, katulad nung sinabi ko kanina, ang queen, para siyang combination ng rook at saka bishop. So, as you can see dun sa board, lahat po ng black pieces na yan ay pwede niyang kainin. So, yon. Makita natin na pwede niyang kainin tong horse kasi pa-diagonal na pababa. Pwede niyang kainin si bishop din sa taas. Pa-diagonal na pataas din siya. Pwede niya rin kainin si horse, straight na pataas. At pwede niya rin kainin itong dalawang pawn na ito, straight na pahiga. So, yon. Yun po yung power ni queen. Yun po yung way kung paano siya umatake. So, ito yung parang pinakaiingatan na pieces or piyesa sa chess. So, queen. Kasi napaka-powerful niya. So, yon. So, punta naman po tayo sa pang-anim na piyesa natin, which is ang king. So, nakikita natin sa board, meron tayong isang bishop, dalawang pawn, at saka isang horse. So, sa situation na yan, ang pwede lang kainin ni king dyan ay ang horse. Yan. Yan lang po yung pwede niyang kainin na piyesa dyan. So, kapag kinain niya itong pawn na nasa gilid, ang mangyari ay mati-check siya. So, ma-under attack siya ng pawn na nandun sa taas. So, kapag kinain niya din yung pawn dun sa taas, hindi rin po pwede kasi may nakabantay po na bishop doon sa taas. So, ang mangyari, ma-under attack din siya ng bishop. So, yun lang po yung atake ni king. So, isang square lang. Isang square lang dapat yung pwede niyang i-move. Hindi siya pwedeng mag-jump ng dalawa. Hindi siya pwedeng hindi niya pwedeng lagpasan tong pawn na to. Isang square lang dapat. So, yon. So, guys, dito na po tayo sa last part ng ating video, which is concept ng checkmate at saka yung main goal of playing chess. So, ang main goal po ng paglalaro ng chess ay yung matalo mo yung kalaban or ma-checkmate mo yung kalaban. So, ipapakita ko yung way, yung pinaka-easiest way na lang ng concept ng checkmate. So, sa situation na to, meron po tayong dalawang rook sa baba, saka rook sa taas. Meron din po tayong queen. So, as you can see, hindi pa na-check si king. So, hindi pa siya na-check. So, ipupunta natin si queen dito sa block na to. Isang move lang. So, kapag ganyan, check si king. So, kailangan niyang umalis or kailangan niyang takasan ito. So, ang pwede niya nang galawan dyan ay pwede siyang tumaas or pwede siyang bumaba. Pero, hindi na siya pwedeng pumunta sa side na to. Hindi na siya kasi under attack na siya ng rook. Hindi na rin siya pwedeng pumunta sa side na to kasi under attack na rin siya ng rook doon sa taas. So, ang pwedeng move na lang na gawin ni king, pwede siyang tumaas or pwede siyang bumaba. So, dito punta niya sa taas. So, dyan, natakasan niya si queen. So, kapag si queen pumunta dito, yan na yung tinatawag nating checkmate. Kasi na-corner na natin si king or nalock na natin siya. So, sa situation na yan, hindi na pwedeng gumalaw si king. Wala na siyang pwedeng i-move. Pag pupunta siya dito, ma-under attack siya ng rook sa taas. Pag pumunta siya dito, ma-under attack din siya ng rook doon sa baba. So, kapag ganyan na yung situation ng board, checkmate na, meaning panalo ka na. So, yun na nga, doon na po nagtatapos yung ating video.